pinirmahan na ng Amerika at Iran ang pangkapayapaan na agreement nila. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano na pagkasunduan ng Amerika at Iran? Tama ka, Jiggy. Finally, nagkaroon na nga ng kasunduan itong US at Iran. Pero ang nilalaman ng kasunduang ito ay para doon sa pagpapalawig ng ceasefire sa pagitan ng dalawang bansang ito. So ang goal dito ay mas mapag-usapan pa yung pangmatagalang kapayapaan na talagang matigil na yung gera dyan sa Middle East. Epektibo yung kasunduan na yan simula ngayong araw at sakop din ng ceasefire na ito yung gulo doon sa Libya. So bukod sa ceasefire ay nagkasundo rin ng dalawang bansa na bubuksan nila yung Strait of Hormuz na alam naman natin na daanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. At nagkasundo rin ang dalawa na tatanggalin na ng US yung kanilang naval blockade o yung pagharang ng mga barko ng US diyan sa mga pantalan ng Iran at tatanggalin na rin yung economic sanctions na ipinataw sa Iran at pati na rin yung pag-freeze ng kanilang assets. So pinirmahan ni US President Donald Trump yung agreement na yan doon sa Palace of Versailles sa France kasama si French President Emmanuel Macron habang yung Iranian President naman ay digital yung ginawang pagpirma dito sa kasunduan na ito. Paliwanag ni Trump, Gigi ha, itong kasunduan ito ay Memorandum of Understanding pa lang, may pag-uusap pa silang gagawin at kung hindi magustuhan ni Trump yung tatakbuhin ng usapan, posible raw magkaroon ulit ng giyera dyan sa Middle East. Pakinggan natin ang naging pahayag ni US President Donald Trump. No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. At Gerard, ang paboritong tanong ng mga motorista nating mga Pilipino, dahil dito, bababa na kaya ang presyo ng produktong petrolyo? Tama, Jiggy. Mukhang good news naman yung makikita natin next week. Kasi sabi ng Department of Energy, ay posibleng-posible talaga na magkaroon ng rollback sa presyo ng langis next week. May nakita rin tayo mga reports na may mga nakita na raw na dumadaang barko na may dalang langis dyan sa Strait of Hormuz. So, ibig sabihin nito, somehow, gumagalaw na ulit yung global supply natin. Giit naman ng Department of Energy, kailangan pa rin ng pangmatagalang solusyon para mabawasan yung dependence natin sa langis. At sinabi rin ng DOE na baka raw abutin ng 6 to 12 months. So 6 na buwan at hanggang 1 taon bago manumbalik yung pagka-normal ng supply at presyohan ng langis sa global market. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. If ever this happens, we will protect our households, our consumers, na we need to have some things in place already para hindi yung unang-unang mag-suffer yung nagbabayad sa pamasahe or nagbabayad ng bill niya. So, yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.